will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Muli po isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. At pakinggan niyo po ang awit na ito na nagsasabing God will make a way when there seems to be no way. Amen. Magtiwala po tayo sa Diyos. Ang Diyos po ang gagawa ng paraan. Wala pong bagay na mahirap sa ating Panginoon. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Muli po isang magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Pastor Rose, sa aklat po ng Mga Ngaral, chapter 1, verse 2 and 3. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Ang sabi ng Mga Ngaral. Nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Amen. Hallelujah. Pamamagatan ko po ito na buhay na walang kahulugan. And He will do something new today. Narinig mo na ba ang salitang pagod na ako? I need rest, but I can't. Gusto ko nang magpahinga pero hindi pwede. So, ilan ito sa sa narinig natin sa mga taong biktima ng tinatawag na rat race. Alam niyo po ba yung rat race? Ito ay isang terminong ginagamit para sa isang walang katapusang gawain o yung endless pursuit. Ginamit ang terminong ito mula sa mga ini-eksperimentong daga na walang pagod, na tumatakbo sa isang wheel na paikot-ikot lamang at walang pinatutunguhan. Sa karanasan ng tao, ang rat race ay ang karanasan na walang katapusang paggawa, na tila ba pointless, walang direksyon, paulit-ulit, nakakapagod, ngunit walang patutunguhan. Alam niyo po ba na maging si Haring Solomon, siya yung pinakamayaman at pinakamatalinong taong nabuhay sa daigdig. Siya ay nagsabing ang buhay ay walang kabuluhan at walang halaga ang lahat ng bagay. Ayon sa kanya, ang lahat ng kaganapan sa mundong ito ay paulit-ulit lang, tulad ng pagsikat at pagdugong ng araw, pag-ihip ng hangin sa iba't ibang direksyon at maging ang pagkilos ng mga tubig. May mga taong upang makawala sa ganitong kalagayan, pinipilit maglibang sa pamamagitan ng kung ano-anong uri ng pagsasaya. Bagamat ang relaxation sa pamamagitan ng libangang inaalok ng mundo ay nakakatulong, pagkatapos ay wala, balik ulit sa dati ang buhay. Alam niyo po ba na ang Diyos lamang ang may tanging kapangyarihang magbigay ng kahulugan at kahalagahan sa ating buhay? Okay, alisin natin ang Diyos sa ating buhay at katulad din tayo ni Haring Solomon, maaaring sasabihin din natin walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ang sabi nga po dun sa awit, God will make a way when there seems to be no way. Magtiwala po tayo sa Diyos. Ang Diyos lamang ang makakagawa ng lahat ng bagay. Walang bagay na mahirap sa ating Panginoon.
kung tayo po ay lubos na magtitiwala sa Kanya. Kilalanin po natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Tanging ikaw, O Diyos, ang pinagmumula ng halaga at kahulugan ng buhay. Manahan ka sa amin at ako ay sa iyo, upang maranasan ang ganda at kahulugan ng buhay na nagmumula sa iyo. To me, He will be my life. Hold me closely to His side. With love and strength, Muli po, isang magandang gabi sa inyong lahat. He will make a way.